Nagsisimula ang pelikula sa isang kagubatan na nababalot ng nyebe na malapit sa teritoryo ng Russia, kung saan huminto ang isang truck ng militar ng Aleman. Pinamunuan ng isang commanding officer ang kanyang mga sundalo, nabihag ang isang mag-asawang Ruso, na natatakpan ng mga sako ang kanilang mga ulo. Sa gilid ng bangin, ang hindi pagkakaunawaan dahil sa mga hadlang sa wika ay humahantong sa isang tensyonado na sitwasyon kung saan hinihiling ng mga Aleman ang pagsunod bilang kapalit ng kalayaan. Lumalala ang sitwasyon, hanggang sa isang misteryosong tao ang namagitan, pinatay ang commander at iniligtas ang mag-asawa. Habang sinusubukang pasalamatan ng mag-asawa ang kanilang tagapagligtas, bigla itong nawala sa kagubatan. Samantala, isang grupo ng mga Ruso ang nakikipagpunyagi sa kagubatan na nababalutan ng nyebe, na naglalakbay sa malupit na kondisyon, habang binuhat ang isang nasugatan na kasama. Nakatagpo sila ng halos nagyelo na tao, na pinaghihinalaan nilang nagtatago ng mga armas, ngunit hindi siya nakakapinsala. Nagtitipon sa paligid ng isang apoy, nagbabahagi sila ng mga kwento, at sinisikap na panatilihin ang kanilang espiritu, sa kabila ng lamig at kanilang mga pagkawala. Sa ibang bahagi ng kagubatan, pinag-uusapan ng mga sundalong Aleman ang kanilang mga pagkatalo, at gumawa sila ng plano sa gitna ng malupit na mga kondisyon ng taglamig. Ang kanilang paglalakbay ay humahantong sa kanila sa isang abandonadong gusali sa malapit na nagudyok sa kanila na huminto habang papalapit na ang gabi. Nagpasya silang manatili, naghihintay ng gabi. Nagtitipon sila sa paligid ng isang apoy para sa init, nagpapalipas ng oras sa casual na pag-uusap. Nang ang sarhento ay nagsasalita tungkol sa Red Ghost, ang tenyente ay namagitan, inutusan siyang tumahimik. Sa pagtatangkang ayusin ang kalooban, ang sugatang si Kolya ay nagbahagi ng isang kwento, bago pumanaw sa ilang sandali pagkatapos nito, na iniwan ang grupo na nagluluksa. Samantala, maingat na sinuri ng mga sundalong Aleman ang lugar, kinukuha ang kanilang mga kasamahan na namatay. Pinagtatalunan ng tatlong opisyal ang misteryosong Red Ghost na umatake sa kanilang hanay. Nang umalis ang dalawang commander ng Nazi, tinanong ni Braun ang isa sa kanyang mga tauhan tungkol sa mailap na Red Ghost. Sa panahon ng pagpapahinga ng tenyente, kinuha ng isang bilanggo ang kanyang baril, na humahantong sa isang maigting na paghaharap pagkagising. Nang maglaon, nang bawiin ng sarhento ang kanyang baril, binalaan niya ang bilanggo laban sa karagdagang kalokohan. Inaalerto ni Ded sina Constantine at Revel sa paparating na mga sundalong Nazi, na hinihimok silang umalis sa kanilang pinagtataguan. Nananatiling nakatago, si Ded, Simpleton, Vera at ang tenyente ay nagmamasid, habang si Kostya at ang sarhento ay nag-iimbestiga sa abandonadong bahay sa malapit. Nanghihimasok si Revel habang sinusubukan ng sarhento na uminom mula sa isang spike na inumin, na pumipigil sa isang potensyal na sakuna. Sakto namang dumating si Ded para pigilan ang away ni Revel at ng sarhento dahil sa pag-inom ng alak. Sinugod ng galit na sarhento si Revel, itinulak siya sa lupa, ngunit mabilis na namagitan si Ded upang maiwasan ang karagdagang karahasan. Ipinaalam ni Ded sa sarhento na iniligtas niya siya mula sa nakalalason na pagkain na iniwan ng mga Nazi sa mesa. Ilang sandali pa, pumasok sina Vera at Simpleton sa bahay, kasama si Vera na humihiling ng mas maiinit na damit. Sinisilip ng bilanggo ang lugar para sa angkop na kasuutan. Samantala, sinuri ni Ded at ng tenyente ang paligid ng bahay ng kaibigan ni Ded, natuklasan ang mga bangkay sa malapit na kamalig. Si Ded ay nagpahayag ng kalungkutan para sa mga buhay na nawala, at nagpasya na takpan ng kumot ang namatay. Habang nangyayari ito, lumapit ang mga tropang Aleman sakay ng mga sasakyang militar upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanilang mga sundalo. Pinangunahan ni Braun at Klein ang kanilang batalyon patungo sa isang bathhouse, habang sina Ded, Kostya at Simpleton, at ang tenyente ay nagplano na maghanap sa isang kalapit na nayon para sa mga supply na mahalaga para sa kanilang kaligtasan. Kasabay nito, si Vera at ang sarhento ay nananatili sa bahay upang bigyan ng oras ang babae doon na makapagpahinga bago sila umalis. Si Vera ay nagbabantay mula sa isang bintana, na bigla nang makita niya ang mga German truck na papalapit sa kanilang lokasyon. Lumapit ang mga sundalong Aleman sa tarangkahan malapit sa bahay, kasama si Klein na nangangasiwa sa perimeter security upang matiyak ang kaligtasan. Nag-aalala si Braun sa mga vocalization ni Klein, na tila hindi kailangan at posibleng makompromiso. Nililibang ni Klein ang kanyang sarili, mapaglarong nagsasalita para gumagaan ang kalooban ng kanyang mga kasama.
Siya at si Bron ay pumasok sa bahay kung saan ipinagmamalaki ni Klein ang isang mapanlinlang na setup ng pagkain na idinisenyo upang linlangin ang kanilang mga kaaway. Sa ngayon, ang pagkain sa mesa ay kumitil sa buhay ng 4 na sundalong Ruso, na inaasahan nila na may mas marami pang mamamatay na Ruso. Inutusan ni Klein ang kanyang mga tauhan na alisin ang nakamamatay na pagkain, habang humihiling si Bron ng kapalit na pagkain. Samantala, pinagmamasdan ni na Dead, Simpleton, Kostya, at ng tenyente ang nagmamadaling pagbabalik ng sarhento habang papalapit sila sa bahay. Tinanong siya ng tenyente tungkol sa kanyang mga aksyon, inihayag ng sarhento ang presensya ng mga Aleman sa loob. Sa galit sa pagsuwi ng sarhento, sinaktan siya ng tenyente sa pagkabigo sa kanyang hindi makatwirang paliwanag. Habang nagdiriwang ang mga sundalong Aleman, masayang dinadala ng sundalo ang isang baboy mula sa kanilang sasakyan, naghahanda na gunitain ang sandaling iyon gamit ang isang larawan. Biglang tumunog ang isang putok ng baril, tumalsik ang dugo sa nyebe, at nabahira ng dugo ang mukha ng isang sundalo. Malamig na binaril ni Bron ang baboy, na winasak ang simpleng saya ng kanyang mga sundalo bilang paalala na huwag paglaruan ang pagkain. Casual siyang naglakad palayo, na parang walang nangyari. Sa loob, si Vera ay nakikinig malapit sa mesa, nakikinig ng mabuti sa kanilang pag-uusap sa kanilang pananatili. Samantala, ang iba ay gumawa ng plano sa labas, tinatasa ang bilang ng mga sundalong Aleman sa malapit na kailangan nilang alisin upang iligtas si Vera na nakulong sa loob ng bahay. Habang pinagtatalunan ni Bron at Klein ang pagkakaroon at pagbabante ng kasumpa-sumpa na Red Ghost na nagtatarget sa mga sundalong Nazi, isang hindi inaasahang twist ang naganap. Si Bron ay hindi sinasadyang umupo sa isang kabinet kung saan nagtatago si Vera, na pinipilit siyang manatiling tahimik. Sa labas, ipinaalam ni Simpleton kay Dead ang tungkol sa pagpapaputok ng mga Aleman sa bathhouse. Hinihimok ni Dead ang pag-iingat, na inihalin tulad ang kanilang diskarte sa mailap na Red Ghost sa pakikitungo sa mga Nazi. Sa loob, isang sundalong Aleman na nagngangalang Gunther ang nagpaalam kay Bron, na ang plano ay magiging handa sila sa anumang sandali. Nagbabala si Klein laban sa ideya, ngunit matalas na tinanggihan ni Bron ang kanyang payo. Sa galit sa kanilang hindi pagsunod, pinagalitan ni Bron sina Klein at Gunther dahil sa hindi pagpansin sa kanyang mga utos. Sa panahon ng pagsasalita ni Bron, napansin ni Gunther ang presensya ni Vera, ngunit pinili na huwag pansinin ito, upang maiwasan ang higit pang pagpukaw sa galit ni Bron. Sa kalaunan, inutusan ni Bron si Gunther na umalis, at inutusan si Klein na manatili sa kanya, pinatibay ang kanyang awtoridad. Samantala, patuloy na tinuturuan ni Dead si Simpleton tungkol sa mga taktika ng Red Ghost na nagpapaliwanag kung paano nito tina-target ang mga German sa kanilang mga pinakamahina na sandali. Inihayag niya na siya at si Constantine lamang ang nakaligtas ng sunugin ng mga Nazi ang kanilang bayan, salamat sa kanilang kakayahang magtago sa kakahuyan. Dahil nabighani sa mga kakayahan ng Red Ghost, tinanong ni Simpleton kung nasaan ang taong iyon, at kung paano nila nagagawang mabuhay ng mag-isa sa mga ganitong mapanganib na kalagayan. Samantala, habang ang mga sundalong Aleman sa bakuran ay nagpapahinga, pumasok si Gunther sa bahay kung saan nakapwesto sina Bron at Klein upang maghatid ng pagkain. Muling nakuha ng atensyon niya ang paggalaw ni Vera sa loob ng kabinet. Sa loob, nagpupumiglas si Vera, habang ang amniotic fluid ay nagsisimulang kumalat sa paligid ng kanyang mga binti. Nagmamadaling pumunta si Gunther sa kabinet at nadiskubre si Vera, halatang buntis at nagsusumamo para sa kanyang buhay. Paggawa ng isang mabilis na desisyon, isinara niya ang takip at umalis. Gayunpaman, may naramdaman si Bron na mali at siniyasat ang kabinet, pinuri si Gunther sa kanyang natuklasan. Inutusan niya si Vera na lumabas sa kabinet, at sa tulong ni Gunther, tinanong siya para sa impormasyon. Tinangka niyang linlangin ang mga ito gamit ang mga maling detalye, ngunit sinisiyasat ni Klein ang mga litrato sa mga dingding, at natuklasan ang mga hindi pagkakapare-pareho. Sinabi ni Vera na siya ay nawala sa kakahuyan, ngunit si Gunther ay namagitan, na nagmumungkahi na ang mga may-ari ng bahay ay kanyang mga kamag-anak. Pinipilit ni Bron si Vera na ibunyag ang impormasyon tungkol sa Red Ghost para iligtas ang sarili, ngunit iginiit niyang wala siyang alam. Desperado siyang protektahan ang kanyang sanggol, humingi siya ng awa, ngunit ang paghahanap ni Klein ay nagpapakita ng ebidensya na naglalantad sa kanyang tunay na pagkatao. Inutusan ni Bron si Klein na pahirapan si Vera para sa kanyang panlilinlang, bago umalis sa silid. Maputla at duguan, lumabas siya mula sa bahay.
Sa labas, ang iba ay palihim na gumagalaw upang iligtas si Vera, habang naghahanda si Klein na patayin siya. Sa gitna ng maigting na sitwasyon, palihim na tinangka ng mga Ruso na alisin ang natutulog na mga sundalong Aleman, habang si Vera ay nakikipag-usap kay Klein upang maantala ang kanyang nalalapit na pagpatay. Inabot ni Klein ang baril kay Gunther at binigyan siya ng 2 minuto para isagawa ang utos. Hindi alam ni Klein at ng mga gising na sundalo ang paparating na labanan, hindi marinig ni Klein at ng mga gising na sundalo ang paparating na mga Russian at German dahil sa background music na tumutugtog. Ang mga Ruso ay nagpapatuloy ng maingat upang maiwasan ang pag-alerto sa natitirang mga sundalo sa bakuran. Biglang binaril si Gunther sa ulo nang siya ay kikilos na ikinagulat ng lahat at nailigtas ang buhay ni Vera. Nang makita ang Red Ghost na naghagis ng mga bomba sa bakuran upang guluhin ang mga sundalong Aleman, si Simpleton ay nagmamadaling tumulong kay Vera. Sinamantala ang pagkakataon, ang tenyente at sarhento ay nakipagsanib puwersa sa Red Ghost upang salakayin ang mga Nazi mula sa magkabilang panig. Si Klein at Brun ay nagtago sa bahay, habang nagkakaroon ng kaguluhan. Sa huli, dinaig ng Red Ghost at ng mga Ruso ang karamihan sa mga tropang Aleman, na iniwan lamang si Klein, ilang sundalo, at si Brun. Inutusan ni Brun si Koch na gambolain ang kanilang mga kaaway, habang siya at ang isa pang sundalo ay naglulunsad ng pag-atake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinalakay ni Wolf ang kawal ni Brun mula sa likuran, na lumikha ng dilema para kay Brun kung paano niya ito babarilin. Dinasarmahan ni Wolf ang lalaki at itinulak siya palabas kung saan siya binaril ng maraming beses. Nagsimulang maghagis ng mga pampasabog si Koch upang takpan ang kanilang pagtakas sa isang malapit na truck, ngunit nakita siya ng sarhento at mabilis na na-neutralize ang banta. Si Brun ay namamahala upang makatakas, habang si Klein ay nagkunwaring namatay upang maiwasan ang pagkahuli. Habang nagpapagaling, ang mga Ruso ay nagpapasalamat na kumakain ng pagkaing inihanda ng mga Aleman, pagod at gutom sa matinding labanan. Saglit na umalis ang sarhento sa kanyang pwesto upang kumuha ng tinapay para kay Kostya at lumapit sa katawan ni Klein, na nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa isang sipa. Hindi pa rin gumagalaw si Klein upang maiwasan ang pagkahuli. Habang pinaplano ng sarhento at tenyente ang kanilang susunod na galaw, biglang sumigaw si Vera, malapit nang lumabas ang kanyang sanggol. Samantala, ang mga Nazi ay nagpupumilit na palayain ang isang naipit na sasakyan mula sa nyebe, nang makita nila si Brun, na nakasuot ng damit na tumatakbo patungo sa kanila. Nang mapansin ni Steiger ang hindi pangkaraniwang hitsura ni Brun, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ibaba ang kanilang mga armas at pinuri si Brun para sa kanyang hindi inaasahang impormasyon. Samantala, ginagampanan ni Ded ang papel na midwife na tumutulong kay Vera sa panganganak. Sinusuportahan ni Simpleton si Vera sa pamamagitan ng kanyang paghihirap na hinihikayat siyang tumuon sa iba't ibang mga pag-iisip upang maibsan ang sakit. Ang tenyente at sarhento, na nakahanap ng aliw sa pamamagitan ng mga kalukuhan, ay pinananatiling abala ang kanilang sarili habang si Vera ay nanganak ng isang malusog na sanggol na lalaki. Sa pagpasok ng sanggol sa mundo, ang Red Ghost ay biglang nagising mula sa malalim na pagkakatulog, mabilis na kinuha ang kanyang baril at nagmamadaling umalis. Naghahanda silang sundan siya, na nag-aalerto na papalapit na ang mga Aleman. Inutusan ni Steiger ang kanyang mga puwersang Nazi na palibutan ang bahay at isecure ang lugar na naglalayong talunin ang Red Ghost at ang kanyang mga kaalyado. Inutusan niya ang kanyang sundalo na maghagis ng granada sa bahay, na nagreresulta sa pagkawasak, dahilan para tumakas si Vera, ang sanggol, at si Simpleton. Inutusan ni Ded si Kostya na pumalit sa kanya, at hawakan ang kanilang posisyon. Naghahanap ng paghihiganti pagkatapos ng kanyang naunang pagkatalo, humiling si Brun ng mga reinforcement mula kay Steiger, na nagbigay ng kanyang pakiusap. Habang sumusulong ang mga sundalo, nagpakawala ang tenyente ng sunod-sunod na putok ng baril, na mabilis na inalis ang mga ito. Sa kabila ng mga pambobomba, nanatiling mailap ang Red Ghost, tahimik na inaalis ang mga target ng may katumpakan. Patuloy niyang inalis ang mga kalaban, kabilang si Steiger at ang kanyang right hand, na tumigil sa pagsunod sa mga utos. Biglang isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Ang eksena ay sumabog sa kaguluhan ilang segundo matapos ihagis sa kanila ang isang bomba. Si Brun at ang kanyang mga tauhan ay umatake sa kanilang mga kalaban, na nagpasimula ng isang matinding labanan. Ang mga Ruso, sa kabila ng pagiging outnumber laban sa mga Nazi, ay tumangging sumuko, lumalaban ng walang humpay.
Ang mga posibilidad ay tumalikod sa kanila, dahil sila ay nagtamo ng mga pinsala mula sa putok ng baril at mga pagsabog ng granada. Sa isang kritikal na sandali, iniligtas ni Ded ang buhay ng sarhento, na humaharang sa mga bala para sa kanya. Bumagsak si Kostya, binaril ni Bron, habang pinangangasiwaan ng tenyente ang isang bomba. Bayanihang iniligtas ni Simpleton si Vera at ang kanyang sanggol sa gitna ng kaguluhan. Samantala, ang Red Ghost ay nakikibahagi sa isang brutal na hand-to-hand duel kay Bron, gamit ang kutsilyo laban sa rifle. Matindi ang pag-aaway ng dalawang magkalaban, nagpalitan ng putok at putok ng baril. Tinangka ni Bron na barilin ang Red Ghost ngunit mabilis siyang sinaksak bilang kapalit. Dumudugo at nakaluhod, bumagsak si Bron. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabaril ni Klein ang Red Ghost mula sa likod na nag-trigger ng isang ganti na pag-atake. Lumipat sa mga sundalong Aleman na hinuhuli ang lalaki, pinipilit siyang ibunyag ang kinaroroonan ng Red Ghost. Ang mga tensyon ay tumaas habang sinisisi ng mga German ang mga taga-nayon sa pagtulong sa mga partisan, na humantong sa isang komprontasyon kung saan ang lalaki ay lumaban sa tabi ng mga taga-nayon. Nagpupumilit na tumayo, ang lalaki ay nakatanggap ng tulong mula sa mga taga-nayon. Sa wakas, inihayag na si Kostya ang tunay na pagkakakilanlan ng Red Ghost sa lahat ng panahon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.